Two suspects have now been arrested in connection with that heist at the Louvre last weekend. Two suspects have been arrested. Paris prosecutor confirmed arrests were made Saturday, and one of the men was found preparing to leave the country from Charles de Gaulle International Airport. Noong October 19, 2025, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa mismong Louvre Museum sa Paris, ang tahanan ng ilan sa pinakamahalagang kayamanan ng kasaysayan. Isang pangyayari na binansagan ngayong heist of the century dahil sa sobrang tapang, bilis at kahusayan ng mga gumawa nito. Apat na lalaking nagkukunwaring construction workers ang gumamit ng isang truck-mounted lift para akyatin ang bintana ng Galerie d'Apollon sa gitna mismo ng tirik na araw sa Paris, kung saan marami ng turista ang nasa loob ng museo. Sino nga naman kasi ang mag-iisip na mayroong maglalakas loob na magnakaw sa ganitong oras sa isa sa dapat sana'y pinaka-well-secured na lugar sa mundo? At sa loob lamang ng ilang minuto, gamit ang power tools at disc cutters, nabuksan nila ang mga display case at kinuha ang mga royal jewels ng ilang mga naging reyna ng bansang France, kabilang ang mga korona, kwintas at brooches na nagkakahalaga ng mahigit 88 million euros o katumbas ng mahigit 6 na bilyong piso. Pero dahil sa significance nito sa kasaysayan ng bansang France at Europa, itinuturing itong priceless na kayamanan ng bansa. Mabilis na natapos ang operasyon, 4 hanggang 8 minuto lang ayon sa estimate ng mga French police. Sa katunayan, mayroon ding mga CCTV footages na nakuha habang isinasagawa ang pagnanakaw, at mayroon din habang sila'y tumatakas na. Nakatakas ang mga magnanakaw sakay ng mga motorsiklo, pero dahil siguro sa pagmamadali, naiwan nila sa labas ng museo ang isa sa mga ninakaw na alahas, ang korona ni Empress Eugenie. Baluktot na ang frame nito nang matagpuan ng mga pulis at nawawala na rin ang ilan sa mga gemstone na nakakabit dito. Pero buti na lang din at naiwan ang koronang ito. Ito kasi ang nagsilbing tangible evidence sa mismong crime scene. Nahawakan kasi ito ng mga magnanakaw at posibleng may mga fingerprints, DNA samples or fibers na naiwan sa mga hiyas na nakakabit dito. Gagamitin ito ng forensic team para i-match sa database ng mga kilalang art thieves at organized crime groups. Gayunman, hindi isinasantabi ng mga pulis ang posibilidad na may inside job sa nangyari. Pero sa dokumentaryong ito, hindi tayo masyadong tututok sa kung sino ang mga posibleng nagnakaw nito o ano na ang resulta ng mga ginagawang investigasyon. Sa dokumentaryong ito, nais kong dalhin ang inyong atensyon sa kung gaano kahalaga ang mga bagay na ninakaw at ano ang significance nito sa kasaysayan, kung bakit ganun na lang ang kayod ng mga otoridad para maibalik ang mga kayamanang ito, at ano ang mga misteryong nakapaloob sa bawat nawawalang alahas. Base sa tala ng pamunuan ng Louvre, mayroong 8 items na tinangay ang mga magnanakaw. Una, ang tiara mula sa Sapphire Collection ni Queen Marie-Amélie at Queen Hortense. Pangalawa, ang necklace mula sa parehong sapphire set. Pangatlo, isang single earring mula pa rin sa sapphire set ng dalawang reynang ito. Pang-apat, ang emerald necklace mula naman sa set ni Empress Marie-Louise, asawa ni Napoleon I. Panglima, ang pares ng emerald earrings mula pa rin sa set ni Empress Marie-Louise. Pang-anim, ang brooch na kilala bilang reliquary brooch na pag-aari ni Empress Eugenie. Pang-pito, ang kanyang tiara. Kasama rin sa mga tinarget ang korona ni Empress Eugenie, pero dahil sa posibleng pagmamadali, nabitawan ito ng mga magnanakaw sa labas ng museo. Ang mga alahas na ito ay legasiya pa ng First and Second French Empire, ang panahon kung kailan naghari ang pamilya Bonaparte sa bansang France. Nagsimula ito nang sakupin ni Napoleon Bonaparte ang malaking bahagi ng Europe at itinatag ang French Empire. Dalawa ang naging asawa ni Emperor Napoleon, si Empress Josephine na galing sa isang may kayang pamilya
at si Empress Marie-Louise na isang aristokrata mula sa pamilya ng mga dugumbughaw sa Austria. May anak sa ibang lalaki si Empress Josephine, si Prinsesa Hortense, na kalaunan ay pinakasalan ng kapatid ni Napoleon na si Louis. At dahil sa pakikipagkaisang dibdib niya sa kapatid ni Napoleon, tumaas ang ranggo ni Hortense at naging reyna konsorte ng Holland. Nagkaroon ng anak si Reyna Hortense at si Louis Bonaparte, si Charles Louis Napoleon Bonaparte, na kalaunan ay naging Emperor Napoleon III ng France. Napakasawa ni Napoleon III si Eugenie de Montijo, isang aristokrata mula sa Spain at kalaunan ay tinawag na Empress Eugenie. Pero bago maghari si Napoleon III, naghari muna sa trono ng France si Louis Philippe I mula sa maharlikang pamilya ng Orleans. Naging asawa ni Louis Philippe si Princess Marie-Amélie mula sa isang maharlikang pamilya sa Naples at Sicily. Ngayong kilala na natin ang ilan sa mga dugong bughaw na naghari sa bansang France noong First and Second French Empire, balikan naman natin ang mga items na ninakaw sa museo ng Louvre. Una sa listahan ng mga ninakaw ay ang Sapphire Collection ni Princess Marie-Amélie, ang asawa ni King Louis Philippe. Ang koleksyong ito ay binubuo ng isang tiara, isang kwintas, isang pares ng hikaw, 2 palamuti sa damit, isang malaki at isang pares ng maliit. Lahat ay gawa sa mga diamante at batong safiro na nanggaling pa sa bansang Ceylon na ngayon ay mas kilala bilang Sri Lanka. Pero hindi lang pala basta-basta ang mga klase ng safirong ito. Hindi sila heat-treated. Ibig sabihin, napaka-rare ng ganitong klase ng safiro. Ang tiara ay gawa sa 24 na batong safiro at mayroong 1,083 diamante na nakapalibot sa mga safirong ito. Ang kwintas naman ay mayroong 8 safiro na pinalilibutan ng 631 diamante. Ang mga brooch o mga palamuti sa damit ay nagtataglay naman ng 4 na safiro at 263 diamante. Isang sikat na jeweler na nagngangalang Baptiste ang gumawa ng mga alahas na ito. At batay sa tradisyon ng maharlikang pamilya ng Orleans, si Reyna Marie Antoinette na pinatay noong French Revolution ang unang nagmamay-ari ng mga ito. Nang maghari si Napoleon Bonaparte, napunta ang Sapphire Collection sa kanyang unang asawa na si Empress Josephine. Pero ipinamana ni Josephine ito sa kanyang anak na si Hortense nang itanghal na siya bilang reyna konsorte ng Holland. Ayon sa kwento, ginawa ang mga alahas na ito para mapunta talaga kay Empress Josephine at hindi daw ito dapat maging pag-aari ng ibang tao. Isang di umano'y blue curse ang nakapaloob sa mga batong safirong ito na sa oras na ang kinindaw ng ibang reyna, tiyak na babagsak ang reynang iyon at maiiwan sa kanya ang mga asul na apoy. Makaraan ang ilang taon, bumagsak ang gobyerno ni Napoleon at pinalayas ang pamilya Beauharnais sa France, ang pamilyang pinanggalingan ni Josephine. Dahil dito, naniwala ang marami na nagkatotoo nga ang sumpa, pinatalsik ang reyna at ang asul na batong safiro ay naiwan sa kanila. Ibinenta ni Hortense ang mga sapphire jewelries kay King Louis Philippe sa halagang 160,000 francs noong 1821 at iniregalo ito ng hari sa kanyang asawang si Princess Marie-Amélie. Ayon sa kwento, habang suot daw ni Marie-Amélie ang tiara, aksidenteng nahulog sa sahig ang safiro na nasa gitna nito. At nang pulutin, nakita raw niya sa bato ang refleksyon ng kanyang sarili habang umiiyak. Ilang linggo ang lumipas, namatay ang isa sa kanyang mga anak, ang Prince Imperial dahil sa isang labanan na naganap sa South Africa. At matapos pa ang revolusyon na naganap sa France, napatalsik naman ang kanyang asawa. Tumakas si Marie-Amélie papuntang Inglaterra. Mula noon ay hindi na raw tumitingin sa salamin ang reyna habang suot ang tiara. Noong 1864, ikinasal ang apo ni Marie-Amélie, ang konde ng Paris, sa kanilang kamag-anak na si Prinsesa Isabel de Orleans. Iniregalo ni Marie-Amélie ang mga alahas kay Isabel. Makalipas ang 2 taon, ipinamana naman ni Kondesa Isabel ang sapphire set kay Duchess Marie Theresa ng Württemberg
na noon ay napangasawa naman ng kanyang anak na konde ng Clermont. Pero nagkalabuan at nagkahiwalay ang konde at kondesa ng Clermont, kaya ibinalik ang mga alahas kay Kondesa Isabel. At nang maibalik ito, nagkalabuan din ang relasyon ni Kondesa Isabel at ng kanyang asawa. Kalaunan, nagpasya ang konde ng Paris na ibenta na ang mga alahas sa Museo ng Louvre noong 1985. Noong 1900s, nang ipasuri ng mga curator sa Louvre ang tiara, napansin nilang may nawawalang perlas sa gitna ng mounting sa likod nito. Walang nakakaalam kung kailan o paano ito nawala. Ayon sa mga eksperto, tila sinadya daw alisin ang perlas. May mga bulong-bulungan sa mga museum staff noon na isang tagapagmana daw ng Orleans family ang nag-alis ng perlas na ito at isinama sa rosaryo niya para daw patahimikin ang espiritong nakatira sa loob ng tiara. Mula noong 1950s, ilang beses na raw naobserbahan ng mga night guards ng Louvre ang sapphire stone ng tiara at bahagya daw itong kumikislap kahit patay ang mga ilaw. Hindi daw ito refleksyon ng CCTV o flash, kundi parang lumulutang na liwanag sa loob ng mga bato. Isang guard ang nagsabi, parang dagat sa ilalim ng buwan. Hindi gumagalaw pero buhay. Kaya't mula noon, tinawag nila ang tiara na La Mer Bleue qui ne dort jamais, na ang ibig sabihin, dagat na asul na hindi natutulog. Noong 1972, isang curator pa ang nakakita ng ilang portrait ni Queen Marie Amélie habang suot ang sapphire na tiara. Sa orihinal na lithograph, kitang-kita ang mga bato ay kulay asul. Pero nang ilawan daw ng infrared scanner ang mga safiro, lumitaw na kulay lila pala ang mga ito. Para bang may dugo na tumigas sa loob ng bato. Walang paliwanag ang mga eksperto kung bakit. Ang ilan ay nagsasabing epekto lang ng oxidation ng tinta, pero ang iba ay naniniwala na ito'y simbolo ng pagdurugo ng trono. Bukod sa sapphire collection ni Queen Marie Amélie, kasama din sa mga ninakaw ang ilan sa mga emerald collection naman ni Empress Marie-Louise, ang pangalawang asawa ni Napoleon Bonaparte. Ang koleksyong ito ay binubuo ng isang tiara, kwintas, hikaw at suklay. Pero tanging ang kwintas at ang hikaw lamang ang mga ninakaw. Buti na lang at wala na sa Louvre ang tiara dahil napunta na ito sa Smithsonian National Museum of Natural History sa Washington, D.C., USA. Ang emerald necklace at hikaw ay iniregalo pa ni Napoleon kay Marie-Louise nang ikasal sila noong 1810. Galing pa ang mga batong esmeralda sa bayan ng Muzo sa bansang Colombia, na kilala sa mga purong berdeng emerald sa mundo. Likha ang mga ito ng sikat na alahero ng Paris Imperial Court na si François Reynaud Nitoy. May 32 emeralds na nakalagay sa kwintas na ito at napapalibutan ng mga 1,138 diamante. Ayon sa ilang historians, hindi ito simpleng tanda ng pag-ibig. Ito raw ay paraan ni Napoleon para itali ang kaluluwa ni Marie-Louise sa kanya bilang garantiya ng katapatan at simbolo ng kapangyarihan ng imperyo. Pero bumagsak ang pamahalaan ni Napoleon Bonaparte at iniwan siya ni Marie-Louise. Bumalik si Marie sa kanyang lupang tinubuan sa Austria kasama ang kanyang anak at ang mga alahas. Nang mamatay si Marie-Louise, iniwan niya ito sa pangangalaga ng kanyang tiyahin na si Archduchess Elise. Sa paglipas ng mga panahon, pinagpasapasahan sa maharlikang pamilya ng Habsburg ang mga alahas ni Marie-Louise hanggang sa minana ito ni Archduchess Alice Habsburg at ng kanyang anak na si Archduke Karl Stefan. Noong World War II, tumakas ang mag-inang ito at nagtungo sa bansang Sweden dala ang mga alahas. Pero dahil sa kakulangan ng pondo, ibinenta nila sa kumpanyang Van Cleef & Arpels ang tiara at ang belt na gawa sa emerald. Habang ang hikaw at ang kwintas naman ay nanatili sa kanilang pag-aari. Ayon sa kwento ng pamilya, sinasabing ang bawat nagmamay-ari daw sa koleksyong ito ay nakakaranas ng matinding kapahamakan o kakapusan. Sa katunayan, ang ilan sa kanyang mga inapo ay namatay sa maagang edad. Ang ilan naman ay napilitang ibenta ang mga emeralds para mabuhay sa panahon ng digmaan. Dahil dito, may paniniwala na isinumparaw ang mga emeralds, simbolo ng kasakiman,
kapangyarihan at pagtataksil ng emperatris. Kalaunan ay ibinenta din ang hikaw at ang kwintas sa isang hindi nagpakilalang kolektor. Ipinahiram ito ng kolektor na yon sa Louvre Museum noong 1962, pero pagsapit ng 2004, nagpasya ang museo na bilhin na lang ito sa halagang 3.7 million euro o may katumbas na 252 million pesos. Noong 1950s, habang nasa pagmamay-ari pa ito ng Habsburg family, napansin ng mga eksperto na ilang emeralds ay tila napalitan ng imitation stone. Posibleng ninakaw at pinalitan daw ito para hindi mapansin. Hanggang ngayon, hindi alam kung saan napunta ang orihinal na mga emerald at kung sino ang responsable sa pagpapalit. Bukod dito, ayon sa pagsusuri ng Van Cleef & Arpels noong 1953, nang bilhin nila ang bahagi ng koleksyon, natuklasan nila na ang ilalim ng ilang emeralds ay may nakaukit na Roman numerals na parabang code o inventory mark na hindi maipaliwanag kung sino ang gumawa. May haka-haka na ito daw ay marka ng royal jeweler ni Napoleon, pero marami ang naniniwala na hindi ito sa kanya. Isang lumang alamat din sa Louvre ang nagsasabing minsan-minsan ay nakikita raw nila ang isang babaeng nakasuot ng berdeng gown na palakad-lakad sa Apollo Gallery, ang lugar kung saan nakadisplay ang emerald necklace ni Marie Louise. Sinasabing ito raw ang espiritu ng emperatrice, nagbabantay sa hiyas na minsang naging simbolo ng kanyang kapangyarihan at pagkabihag sa kasaysayan. Bilang pa sa mga ninakaw ang ilan sa mga alahas na pag-aari naman ni Empress Eugenie, ang asawa ni Emperor Napoleon III. Kabilang dito ang kanyang pearl tiara, diamond brooch na hugis laso at isa pang palamuti sa damit na tinawag na reliquary brooch. Pinag-interesan din ang korona ni Empress Eugenie, pero sa kasamaang palad ay naiwan ito ng mga magnanakaw sa labas ng Louvre. Ang reliquary brooch ay nilikha ng sikat na alaherong si Alfred Baptist para kay Empress Eugenie bilang simbolo ng kanyang katapatan sa simbahang Katoliko. Sa katunayan, tinawag itong reliquary na ang ibig sabihin ay lalagyanan ng relikya. Meron itong 74 na diamante. 2 sa mga diamante ay kabilang sa 18 diamond collection ng tanyag na si Jules Cardinal Mazarin, ang maimpluwensyang Prime Minister ng France noong 1641. Bago namatay si Mazarin, ipinamana niya ang 18 diamond collection niya sa hari at reyna ng France na sina King Louis XVI at Queen Marie Antoinette. Nagpagawa siya ng korona para sa royal family kung saan nakalagay doon ang mga koleksyon niyang diamante. Pero nang bumagsak ang monarkiya sa France dahil sa revolusyon at sinakop ni Napoleon Bonaparte ang kaharian, nagkaroon ng karapatan ang mga emperatris na napangasawa ng mga Bonaparte para isuot ang mga alahas ng royal family. Madalas nga daw, isinusuot ni Empress Eugenie ang koronang ginawa ni Mazarin. Nang mapatalsik naman sa trono ang kanyang asawang si Napoleon III at dali-dali siyang lumikas papuntang Inglaterra, marami sa mga historians ang nagtataka kung bakit naging pag-aari ni Eugenie ang 2 sa mga Mazarin diamonds. Inilagay ang mga diamanteng ito sa kanyang reliquary brooch. Ayon sa mga kwento, mayroong isang maliit na compartment sa brooch na ito kung saan inilagay daw ni Eugenie ang isang hibla ng buhok ni Emperor Napoleon III at isang maliit na piraso ng tela mula sa katawan ng kanyang namatay na anak. Matapos daw mamatay ang kanyang anak sa digmaan sa South Africa, sinasabing nakita si Eugenie sa altar ni St. Michael Abbey, suot ang brooch, umiiyak at tila nananalangin sa mismong hiyas. Nang pumanaw si Empress Eugenie, ang brooch ay naipamana sa isang kamag-anak. Pero ilang beses itong ibinenta at binili sa mga auksyon. May mga ulat na ang ilan sa mga nagmay-ari nito ay namatay sa aksidente o biglang karamdaman. Dahil dito, tinawag ito ng mga tagapagmana na the brooch that wept blood. Dahil tuwing may nawawala o namamatay na tagapagmana, namamantsahan daw ng kulay pula ang gitnang bato. Walang siyentipikong paliwanag kung bakit, pero sinasabing ito'y dahil sa isang microscopic na bitak na nasa gitnang brilyante na pinapasok ng moisture. Pero para sa mga naniniwala, ang bitak daw na ito ay tanda ng sumpa ng pagdadalamhati ni Eugenie.
Isa pang alahas na tinangay ay ang pearl and diamond tiara ni Empress Eugenie, ang sagisag ng kababaihan, kadalisayan at divine grace ng Emperatrice. Kasama ito sa mga iniregalo ni Napoleon III sa kanya noong kanilang kasal. Likhang kamay ng opisyal na alahero ng palasyo na si Gabriel Lemonnier. Nagtataglay daw ito ng 212 diamante at 79 na mga mamahaling perlas na dating pag-aari daw ni Queen Marie Amélie, asawa ni King Louis Philippe. Sa pamamagitan ng perlas na ito, na ipapakita ang pagkakaisa ng mga maharlikang angkan ng mga Bourbon at ng mga Bonaparte, at nagsisilbing tulay din sa luma at makabagong monarka ng France. Na isang relihiyosang babae si Eugenie, at naniniwala siya na ang perlas ang simbolo ng paghihirap, pananampalataya at kabanalan ng Birheng Maria. Dahil din sa mga perlas na ito kung bakit madalas tawagin si Eugenie na the Angel of the Tuileries, dahil sa kakaibang liwanag na taglay ng mga perlas sa ilalim ng mga kandila na nagbibigay sa kanya ng malaanghel na aura. Pero may ilang mga historiador na nagsasabi na ang paghihirap na sinisimbolohan ng mga perlas na ito ay ang mismong paghihirap na dinanas ni Empress Eugenie. Ang mga perlas na ito ay tinawag noon na Les Larmes de la Mer o luha ng dagat. Pero nang bumagsak ang Second French Empire noong 1870 at napilitang tumakas si Eugenie papuntang Inglaterra, tinawag na itong Les Larmes de la Impératrice o luha ng Emperatrice. Ayon sa alamat, isa sa mga huling gabing ginamit niya ang tiara ay sa isang royal ball sa palasyo ng Tuileries. At habang naglalakad siya sa ilalim ng mga ilaw, may isang perlas daw na nahulog mula sa tiara. Sinabi ng isang tagasilbi, "Madam, the sea weeps for France." Pagkalipas ng ilang buwan, gumuho ang imperyo ng kanyang asawa. Tumakas papuntang Inglaterra ang Emperatrice, pero naiwan niya ang pearl and diamond tiara sa France. Kinuha ito ng bagong tatag na gobyerno at isinama sa inventaryo ng mga National Treasury at inilagay sa museo ng Louvre. Ibebenta sana ito noon, pero mas minabuting huwag itong ibenta dahil makikita dito ang craftsmanship at heritage ng bansa. Isa pang alahas na ninakaw ay ang large corsage bow brooch ni Empress Eugenie, isa sa pinakamalaki, pinakamagarbo at pinakakilalang alahas ng buong French crown jewels. Isang obra maestra ng 19th century jewelry art na kumakatawan sa romantiko ngunit trahedyang buhay ng Emperatrice. Sinasabing ipinagawa ito ni Emperor Napoleon III ilang buwan matapos ang kanyang kasal kay Eugenie. Likhang kamay ng Baptiste and Fils na isa sa mga opisyal na alahero ng palasyo. Ang bow o laso ay pinaniniwalaan na simbolo ng pagkakabigkis ng pag-ibig at tadhana. Binubuo ito ng 2,438 brilyante na nakapwesto sa silver and gold mounting at may bigat na 140 carats. Ang ganitong uri ng disenyo ay bihira noong panahong yon, kaya itinuturing itong pinnacle ng French jewelry craftsmanship, isang kombinasyon ng engineering, art at femininity. Kapag isinusuot ito ni Eugenie, tinatawag siya ng mga kritiko bilang the living embodiment of jewels. Pero ayon sa kwento, lihim daw na iniregalo ni Empress Eugenie ang brilyanteng laso sa isa sa mga ladies-in-waiting na sobrang malapit sa kanya, si Condesa de la Bédoyère. Napansin na noon ng hari ang hindi pangkaraniwang pagkakaibigan ng dalawa. Madalas silang magkasama sa mga pribadong biyahe habang si Napoleon III ay abala sa politika at sa kanyang mga kabit. Nang panahong yon, ibinigay daw ni Eugenie sa Condesa ang diamond ribbon brooch bilang simbolo ng eternal bond between sisters. Pero nang mabalitaan ito ni Napoleon III, nagalit siya at nagselos, hindi dahil sa romantic suspicion per se, kundi dahil ayaw niyang mas malapit si Eugenie sa sino man na hindi niya kontrolado. Kumalat tuloy ang bulong-bulungan sa palasyo na may lihim na relasyon ang Emperatrice at si Condesa de la Bédoyère. Dahil sa iskandalong ito, pinatalsik sa palasyo ang Condesa at ibinalik niya sa Emperatrice ang brilyanteng laso, kasama ang isang sulat na may mensaheng nakalagay na "Even diamonds cannot bind a heart that belongs to another."
Nang magpunta si Eugenie sa Inglaterra dahil sa pagkakatalsik ng kanyang asawa sa pamumuno, sinasabing naiwang nakakalat sa sahig ng palasyo ang bow brooch ni Empress Eugenie. At ayon sa mga kwento, meron daw itong sumpa na sino mang humawak ng brooch ay mawawala ng tapat na pag-ibig at mapapahiwalay sa taong pinakamamahal niya. At gaya ng kanyang pearl and diamond tiara, nagdesisyon ang bagong gobyerno ng France na huwag itong ibenta at ilagay na lamang sa museo ng Louvre bilang representasyon ng sining at pagkakakilanlan ng bansang France. Sa siyam na mga alahas na ninakaw sa Louvre, isa ang aksidenteng naiwan ng mga magnanakaw. Nalaglag ito sa labas ng museo at bahagyang bumaluktot ang frame nito. Ito ang korona ni Empress Eugenie, ang ginagamit ngayon ng mga pulis bilang ebidensya sa naganap na krimen. Ginawa ang koronang ito bilang simbolo ng imperial power ni Eugenie, likhang kamay ng kanyang opisyal na alahero na si Alexander Gabriel Lemonnier. Nilagyan niya ito ng mga puti at dilaw na ginto, 1,354 na mga diamante at 56 na esmeralda na karamihan ay galing sa bansang Colombia. Nang bumagsak ang pamumuno ng kanyang asawa, mabilis na tumakas si Empress Eugenie papuntang Inglaterra, dala ang kanyang mga alahas, kabilang na ang korona. Kahit daw kasi bawal niyang dalhin ito, sinasabing pinahintulutan siya ng gobyerno na dalhin ito para makaiwas sa mga mapagsamantala na gustong nakawin ang ilan sa mga alahas. Pagdating sa Inglaterra, tumira ang emperatrice sa isang maliit na bayan sa Farnborough Hill na matatagpuan sa Hampshire. Ang 56 na emerald sa korona ay galing pa sa Muzo Mines sa Colombia, na kilala naman sa mga deep green fire emeralds. Ayon sa ilang kwento ng mga maharlika at gemologists noong 19th century, ang mga emerald na ito ay nagdadala daw ng malas sa sinumang hindi karapat-dapat magmay-ari nito. May mga tala na ilang member din daw ng Royal Court na naka-close contact sa koronang ito ang nagkaroon ng biglang sakit o aksidente. Tinawag ito ng ilang contemporary letters na The Tears of the Spanish King Cry Through Green Fire. Batay sa kwento ng mga servants at security personnel na kasama ng emperatrice sa Farnborough Hill, naglalabas daw ang koronang ito ng kakaibang liwanag sa gabi. At tila mayroon daw mga matang nagmamasid sa kanila sa gitna ng mga dilim mula sa mga brilyante. Napansin din ng mga conspiracy theorists na kapag suot daw ni Eugenie ang korona sa isang portrait, tila nababasa daw nito ang pinakaloob na karakter ng isang tao. Nang pumutok ang balita na ninakaw ang mga royal jewelry sa Louvre, naglabasan ang ilang mga kwento sa social media tungkol sa korona ni Empress Eugenie, na sino man daw ang hahawak at magnanakaw nito ay makakaranas ng kamatayan o kamalasan sa loob ng 1 taon. Maaaresto din daw siya at mamamatay sa kulungan kapag nahuli siyang buhay. Meron daw kasi sa ilalim ng korona na isang maliit na bulsa kung saan allegedly ay naglalagay si Eugenie ng mga relikya ng kanyang mga yumaong kamag-anak at relikya ni Saint Denis. Ito daw ang nagbibigay ng protection spell laban sa mga magnanakaw at naging dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang mga magnanakaw na madala ito. Ang ipinagtataka ngayon ng mga investigador, bakit hindi pinag-interesan ng mga magnanakaw ang isang napakalaking diamante na nakadisplay malapit lang din sa mga alahas na kanilang tinangay. Ang nasabing diamante ay sinasabing nanggaling pa raw sa bansang India at pinaniniwalaang isinumpa. Sa loob ng ilang siglo, naniniwala ang maharlikang angkan sa France na isinumpa ang diamanting ito. Batay sa mga alamat, natuklasan ang diamanting ito ng isang alipin sa India noong 1701. Itinakas daw niya ang nasabing diamante. Isang kapitan naman ng barko ang nangakong tutulungan siya para makatakas, pero sa kasamaang palad ay pinaslang siya ng kapitan. Dinala ng kapitan ang diamante sa mga maharlikang pamilya sa Europa para ibenta. Pero nagdulot daw ito ng sunod-sunod na kamalasan sa mga maharlikang nagmay-ari nito. Nakarating ang diamante sa Inglaterra kung saan pinagputol-putol daw ang diamanting ito.
at isa sa mga piraso ay napunta sa hari ng France na si Louis XVI at ikinabit niya ito sa kanyang korona. Sinasabing na ilagay din daw ito bilang palamuti sa sombrero ng kanyang asawa na si Marie Antoinette. Nang maganap ang revolusyon sa France, kapwa binitay sa harap ng publiko ang hari at ang reyna ng France. Makalipas ang ilang taon, natagpuan ang diamante sa isa sa mga atik ng palasyo at ikinabit ito sa espada ni Napoleon Bonaparte. Makalipas ang ilang taon, ipinatapon naman si Napoleon at namatay sa islang pinagtapunan sa kanya. Batay sa kwento, kung saan-saan na daw napunta ang diamanteng ito at kasabay nito, nagdala rin ito ng mga kamalasan sa mga nagmay-ari. Dahilan kung bakit pinaniniwala ang isinumpa ang diamanteng ito. Marami ang naniniwala na hindi ito pinagtangkaan ng magnanakaw dahil sa taglay nitong sumpa. Pagkalipas ng ilang linggo ng investigasyon, nanatiling palaisipan kung saan napunta ang mga nawawalang hiyas. Ayon sa mga eksperto sa art crime at gem trafficking, malabo na raw itong mabawi. Ang dahilan, ang ganitong klase daw kasi ng alahas, lalo na yung gawa pa noong 19th century, ay madalas binabaklas at tinatanggalan ng mga batong mahalaga. Ibinebenta ang mga piraso nito sa black market, kadalasan sa Geneva, Dubai at Hong Kong, sa pamamagitan ng middleman na nagtatago sa likod ng mga peking dokumento. Ayon sa isang opisyal ng Interpol, kapag daw naipasok na yan sa underground trade, parang usok sa hangin na naglalaho na ito. You can't trace a diamond that's been cut down, rectified, and renamed. Pero sa kabila ng kawalang pag-asa, isang twist ang nagpasiklab ng bagong interes. Isang gabi, lumabas sa balita na nahuli na daw ang dalawa sa mga nagnakaw. Isa sa mga sospek ay nahuli sa Charles de Gaulle Airport habang nagtatangkang tumakas papunta sa Algeria, at ang isa pa ay naaresto sa Saint-Denis. Napag-alaman na ang dalawa ay pawang residente ng isang suburb sa Paris at matagal nang may record ng pagnanakaw. Sa unang interogasyon, mariin nilang itinanggi ang akusasyon. Pero may mga rumor sa social media at sa mga tabloids na isa daw sa kanila ay nagsabi ng malas, hindi dapat hawakan. Isang pahayag na hindi pa kumpirmado hanggang sa ngayon. Hindi pa rin alam kung saan dinala ang mga nawawalang alahas. Ang iba'y naniniwalang tuluyan na itong binura sa kasaysayan, habang may ilan naman na naniniwalang pinoprotektahan pa rin ito ng mga sumpa na nakapaloob sa mahahalagang bato nito. At sa gitna ng katahimikan ng Apollo Gallery, habang ibinabalik na ang lahat sa normal, bing kumikislap daw uli ang mga ilaw sa loob ng nasirang korona ni Eugenie. Parang paalala na ang ginto't hiyas, gaano man kakinang, ay may kapalit na kabayaran kapag ninakaw ito sa kamay ng kasaysayan.